Facebook group questions regarding temporary plate. Question number 1. Saan po makikita ang MB file? Question number 2. Yung region po ba pwedeng i-center at tanggalin yung dealer name? Question number 3 is, yung dealer name po ba pwedeng palitan ng name ng motor ko or name ko? Question number 4, may mga designs po ba ng temporary plate? Pwede po ba yung mga ibang color ng combination para sa temporary plate? Hi guys, again this is Louie. Welcome to my channel. Today video we're going to share with you regarding standard temporary plate para sa ating mga motorsiklo. Meron kasing ni-required si LTO na standard temporary plate para sa atin because hindi sila mapag-release ng assigned plate para sa atin. So they decided to gumawa sila ng batas na ito lang yung dapat gamitin nating mga motorsiklo. Okay, I'm going to share with you the standard and substandard ng temporary plate. Alright? Standard. Okay, this is the standard temporary plate. White background. Okay, black yung text. Okay, then the regions as then these numbers. This is the MB file. Makikita to sa certificate of registration nyo, which is papakita ko sa inyo later. Then this side is the dealer name. Then this side is the region kung saan nakarehistro or ni-rehistro yung motor nyo. So this is the standard, no? White background, black text, then clean, tingnan. Alright? Then this is the substandard temporary plate na hindi na-approve ng LTO because of this one is black yung background niya, alright, then white yung text, which is kabaliktaran ng standard, which is no. Then this one is okay, yung background niya is white, then black yung text, but suddenly change niya yung dealer's name to name ng motor niya, then may name ng brand ng motor, then yung model ng motor. So again, this is the substandards, okay, substandards. Then standard temporary plate. Alright, so I'm going to show with you kung saan makikita yung mga informations na ilalagay nyo sa temporary plate. Okay, so use standard temporary plate because some specific cities like Makati, Taguig, pag hindi kayo gumamit ng standard temporary plate or hindi nyo nilagay temporary plate nyo, fine yan ng 2,500 lang naman. So, ang laki nun, di ba? So, use this temporary plate. Wala naman mawawala kung ito yung gagamitin nyo, di ba? So, use standard temporary plate. A few moments later. Babysitter muna. So we're back mga paps. Sabi ko sa inyo kanina, i-show ko sa inyo, papakita ko sa inyo kung saan makikita yung mga informations na ilalagay mo sa temporary plate mo. Okay, let's start. Dito po yan makikita sa certificate of registration, sa CR in short. Hindi po yan makikita sa sales invoice or sa OR na ibibigay sa inyo ng kasa. Wala po doong information na makikita. Alright, so makikita po ang mga information na ilalagay mo sa temporary plate mo sa certificate of registration. Okay, let's start. Unang-una, ito po, MB file. So, MB file number, yan yung ilalagay natin sa temporary plate natin. The first 4 number, yan. Then, the last 7 digit numbers. So, i-remove po natin yung
apat na 0 dun sa 11 digits number. Again, ulitin natin. MB file number, unang apat na numero plus ang 7 huling numero sa 11 digit na number ng MB file mo. I-remove po ulit ang apat na 0 sa MB file kasi yun po ang standard ng LTO. Next is dito. Diyan po makikita sa field office kung saang opisina ng LTO nirehistro ang iyong motorsiklo. Example of this, ito, nakarehistro po siya sa Region 3. So, ang ilalagay ko sa temporary plate ko is Region 3 only. Hindi porkit nakatira ako sa Manila, NCR ang ilalagay ko. No. Kung saan po field office ng kasa nirehistro ang iyong motor. Okay? Alright? Huwag po kayo malilito dito kasi minsan dyan kayo nagbe-base. Yan po yung address nyo. No, hindi po yan ang ilalagay natin. Okay? Third is kung saan po kasa natin binili yung motor. So, alam natin yan kung saan natin nabili. Motor Trade, Power Cycle, Transcycle, Yamaha, Honda. Madaming kasa dealer sa atin. So, make sure yun lang ilalagay mo sa side ng dealer or kasa. Okay? And lastly, plus, since wala nga tayong binibigay na assign number or assign plate number, dito lang tayo nagbe-base. So, dami nagtatanong, kailan po ba may expired yung yung motor ko? Kasi po ito po yung binigay sa akin ng kasa. Okay. Ito kasi, dito mo makikita kung kailan na-rehistro ng kasa yung motor mo. So, may valid siya ng 1 taon. So, make sure. Sa example na to, 11/2016 siya na-rehistro. So, may expired siya sa 11/2017, which is November 2017. Make sure by October 2017, marehistro mo na ang iyong motorsiklo para iwas hassle at huli ng mga checkpoint. Okay? Ayun, mga paps, that's all. Sana nabigyan ko kayo ng mga ideas at tamang impormasyon na ilalagay sa temporary plate mo. Use standard temporary plate, black text, white background para iwas huli, iwas fine, and iwas hassle sa part mo. So mga paps, nakalimutan ko pala sagutin regarding dun sa region kung pwede i-center. Hindi pwede. Okay? Then yung last question is yung pwede bang combination ng mga colors sa plate? Hindi rin po pwede. So, ayun mga paps. So, thank you for watching. Again, this is Louie and this is my channel. Like, subscribe, and comment. God bless you all, mga paps.